Alam mo ba ang ginagawa ngayon ng mga kumita sa flood control project? Kumita o kumite? Lahat, pareho. Kumita ang kanilang komite. Yes. Ganon. Ano daw gagawin nila ngayon? Eto, Jen, ha? Oho. Oh. Gusto mo bang bumili ng mamahaling kotse sa murang halaga? Ba? Saan Sabi makakabili? natin. Mamahaling kotse Oo. sa murang halaga. Murang halaga. At gusto mo rin bang makabili ng mga mansion, Oh. lifetime, Oh. ikaw na muna ang tumira, ililipat lang sa iyo ang pangalan. Ba? Maraming nagkalat ngayon ganyan? Marami. Wow. Yes. Sino may-ari ng mga yan? Aba, siyempre, hindi magpapakilala. Ano yan? Sabihin yung mga taong under investigation, ano yan? Ibig mo ba sabihin magkakaroon ng lifestyle check? Di ba, nauna na nga yung mag-asawang Diskaya, Jen, ha? Oo, si Curly at saka yung... Dito maraming naging interesadong mag-investigate, ha? Isang mag-asawa? Oo. Kasi masyado naman kasi nilang binuyang-yang yung kanilang yaman Ang una mag-iimbestiga, Bureau of Customs. Ba't Oo. paano na ipasok yan? Nagbayad ba ng tax? Ang daming mga coaching puro Oo important, nga, di ba? oo. Sabi nila, hindi na basta ba na ipapasok yan, eh. Saka sabi pang isa, ito isang ligo ko pa lang, kabibili ko lang yan, galing sa US yan, direkta. Sabi, di ba? So sa interview, narinig ko Yun nga. Ang tanong doon, so aalamin ng custom, kung yung mga yan, binayaran ng buwis magpasok sa Pilipinas? Oo. O kung hindi disgrasya. man yan, halimbawa, lumitaw, Oo. wala namang kakuha ng papeles to, eh. Oho. Di titignan, sino-sino ang makasangkot dito. Di susubasta ngayon niya pag nagataon. Oo. Commissioner, pangalan to, si Ariel. May pamuseno. Down payment ako, 150. Gusto ko yung mabili 150. yung may payong dyan, eh. Ha? Ganon. Yung pagbukas mo ng pintuan, Oo, yun. may nakasuksok na payong dun sa... Alam mo kung walang payong, hindi nabili yun Dahil doon sa payong, kaya binili yun Yung kotse ko may payong din sa loob, eh. Ako din, may payong. Lagi ako may dala-dala. Puro payong nga. Dami ko rin payong sa loob ng sasakyan Nako. Ang dami pang ganyan. Hindi lang yun. Oo. Pati daw yung mga congressman, ha? Oho. Mga kung sino-sino pang opisyal, mukhang magtatago ngayon ng mga kanilang mga pinagmamalaki dati. Nako. Kung minsan, di ba, Jen, pagka umaattend sila ng mga okasyon, Oo. pag nakita mo, picture, yung relo, wow! Nako. Patek Philip! Oo. Philip Patek! Audemars Piguet, mga ganyan. Tapos yung RM, Richard Mille. Nako, Oy, talaga naman. tapos yung polo, meron palang polo ang halaga ay 97,000 pesos. Isa? Ganon? Oo. Polo? Yung polo shirt. Ganon. Kasi nakita ko, Mahal naman. yung ini-interview yung Oo. Tapos pinakita nila magkano. Polong klase yung polo? Oo, 97,000 pesos. Meron ako niya, naisukat doon sa... Pero yun naman, jacket. Oo nga. Jacket. Oo. Oo. Sinukat mo lang. Sinukat ko. Tapos yung tinanong ko doon sa, magkano ito? 197,000. Hubarin mo pa ako ito. Hubarin mo ito. Ako, 197 jacket? Kahit baka ako sobra-sobra ang pera ko, hindi ako bibili ganyan klaseng jacket. Yes. Di ba? May sira pa ulo ko. Kahit pa ako'y pinakamayamang tao sa Pilipinas, ba't ako bibiling jacket na gano'n? Madali lang naman yan, mga babayan. Ha? Oo. Una, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng lumang video nila o lumang picture. Okay. Kasi kumpara nyo sa mga video at picture nila ngayon. ha? Oho. Nagpalit eh. Nagpalit ng Pati bra. mga relo ngayon. Oo, lahat bigla palitan. Pagka ganun, uy, Seiko. Hindi, pero meron ngayong Seiko na Grand Seiko. Ganun ba? Oo, iba yung Seiko mo. Akala mo yung wallet mo swerte. Oo. Pero may Grand Seiko. Yung minamalit ng iba? Oo, naku, hindi. Meron pala mamahalin yan. May mamahaling Seiko na ang halaga mga 100,000 din, mga may Wow. kalating milyon. Talaga? Oo, tagang Grand Seiko. Lalo kung collector's item. Talaga. Yes. So, natututo ko, nakikita ko sa mga sa mga YouTube napapanood ko ngayon Itong ating halimbawa ito sa atin. G-Shock G-Shock tayo. Nakakasak. Ito, mura lang ito. Oo. Pero ang ating pinahalagan nito, yung nagkaloob dito. Ayan ang importante. Ayan ang importante, di ba? Kaya lang, luma na. Ilang taon na ba ito? Hindi, pero yung ibig ko sabihin, minsan Kaya yung pinapalitan, lagi mo suot. Hindi, no? yung relevance kasi, di ba, Oo yung nga. importansya. Yung- Hindi mo titingnan yung presyo Oo,
Oo. Di ba? Kundi sino nagbigay, anong ano. Yun ang ating pinahahalagahan dito, Nelson. Tama. Oo. Kaya pala ako minsan ba't laging yan ang suot mo? Yes. Tapos sabi mo, hindi naman branded. Oo. Hindi kasi yung nagbigay nito eh. Ay, kasi yun ang pinapahalagahan namin. Oo. Ayun ang, tsaka ito, merong marunong tumingin to na ito ay AP look. AP? Oo. Ano Ay, yung AP? yung Audemars Piguet. Oh. Pag tingnan mo yung Audemars Piguet, Yung parehas na disenyo? yan, design yan. Oh. Oo. Ganun pala. Tingnan mo yung Audemars. Tama ba? AP ba? O baka nagkamali ako ng brand? Baka pati Philip ata. Anyway, ganun. Ganun ba? Oo. Eh, So ngayon, bigla nagmurahan ng mga relo nila? Tsaka pag pumunta mo ng bahay, Oo. asan yung napakalaking screen ng TV mo? Nako. Naging black and white. Para inilipat, pupunta ka pa doon. Oo. Ayun, ganun pala nangyari. Bakit? Meron bang banta na gagawin ila-lifestyle check itong mga taong ito? Eh, hindi lang basta banta ito, Jen. Oho. Ito ay utos ng hari. Aba naman. Utos ng hari na i-lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno. Oho. Oo, sinabi ho ng Pangulo yan dahil nakita niya na mukhang ang laki na ng problema natin sa corruption, sa kasalukuyan. Akalain mo, ghost project, paano nangyari yan? Oo. Eh bagay ngayon, may nilabasan mo ba yun? Ni-screenshot ko kanina, Nelson Mga legitimate na mayayaman na mga public official ngayon sa ating bansa. Yung mayayaman talaga. Yes, yun talagang as in, hindi mo may tatanggi na hindi pa man politiko, talagang Mayaman na. Mayaman na talaga. Oo. Nasaan na nga ba yun? In-screenshot ko kanina Ngayon, Siyempre, aalma sila dyan. Ha? Kasi hindi basta, halimbawa, ni-lifestyle check ka. Oo. Ang kotse mo ay 19. May Oo. barko ka pa, may eroplano ka pa. May helicopter pa. At ang bahay mo ay 20. Oo. Hindi ko nga alam kung ito yung official Pero, talaga namang bilyonaryo ka dyan Totoo. Di ba? Hindi naman galing sa... Pwede mong ano mo yun. Ang title nga to, Richest Filipino Politicians Holding Office. Oo. So, sabi ng incumbent in 2025. Okay? Hindi ko lang po, hindi ko po alam kung ito yung official, kung talaga ito nga ang kanilang deklarado. Aha. Pantakin mo, Nelson, yung binabribe ng 3 million, 3.60 million, Leandro Lebiste, ang kanya palang nakarecord dito, 54.8 billion pesos. Pwede kasi SALN Yes. nagpa-file sila pwede. Hindi, wala pang salin ito. Bago lang ito Ano ba Paupo lang. Hindi pa, wala pang... First time ba niya maging official ng government? Yes, first time na naupo ito. Ganun ba? Pero... So, estimate lang nila yan. Siguro. Hindi, pero ito noon pa man, ang tawag ito, youngest billionaire. Meron kaming grupo niya, 10 lang kami niyan Oo. 10. Ako din, malapit na akong pumasok dyan. Oo. Yun, kanya, 54.8 billion pesos. Oo. Ang sinasabi, again, ito po nasa social media lang ngayon. Hindi ko po alam kung ito'y tinatanggap ba nila o hindi. Sino pa? Number 2 nila, ito, yung gobernador ng Palawan ito, si Jose Alvarez. Sabagay, matagal Pipito na. Alvarez, matagal na ito. Mayaman talaga ito. Maraming negosyo. Pero mantakin mo from 54 billion, yung Pipito Alvarez, 4.67 billion lang. Ang layo doon sa number 1 saka number 2. Yung si Leandro Lebiste, 54.8 billion ang kanyang asset. Ari-arian. Yung number 2, Jose Pipito Alvarez, 4.67 billion lang, Nelson. Mas mababa. Halos 50 billion ang pagitan. Oo. Mas mayaman pa ito kay Kaibigan natin. Ay, close ka. Alam mo na pag nakita kita, nagaya ka pang kami. Lian, tawagan namin yan, Lian Paring Lian. Tapos sabi sa kanya, paring Jen. Kahit ano lang, bulalo lang. Tapos ang kanyang, ewan ko ito, ang number 3 sa listahan nila, Nelson, ay ito pong si Speaker Martin Romualdez. 3 billion pesos. Yan. Bilyonaryo na para si Speaker? Sabi niya, having a high declared or estimate net worth doesn't always mean a public official is corrupt since some were already wealth before joining politics. Well, noon pa man talaga, mga Romualdez. Again, binibigyan ko po ito ng disclaimer. Ito po'y nasa social media, hindi natin sinasabi. Hindi natin confirm yung mga figures. Kung yun nga po'y tinatanggap nila o hindi. Mark Villar, Nelson, number 4. 2.8 billion ang nakalagay. Number 5, Camille Villar, 1.7 billion.
Oh, number 6. Ako, kilala mo ito. Oo. Dating mayor ng Bacolod City. Aha. Ngayon ay nagbalik nata ng Kongreso. Congressman Albi Benitez. Oo. 1.2 billion. Si Jules Ledesma ba yan pa yan? Congressman pa, hindi na ata. Asawa ni Asunta de Rossi Nelson. Oh, 1 billion pesos ang kanyang asset. Oh, so number 8. Asawa ni Speaker, si Yeda Marie Romualdez. Oh. 477.9. Oh. Maliit na yung mga ano yan. Si Pangulong Bongbong nandito rin pala. Anong magkano? Number 9 siya, 437 million pesos. Maliit siya. Medyo maliit ito. Si Emmanuel, ito Mangundadato, ito ba yung Toto? Toto Mangundadato yata, no? 390. Maliit. Yan. Lucy Torres, Gomez. Ba, mas mayaman pala sa kay Richard. 335.5 million. Maliit yan, maliit. Oo nga. Si Ramon Gico Jr., yung taga-Pangasinan ata ito, 333.8. Wala, maliit yan. Sumunod po ay Rosana Vergara, taga-Cabanatuan ata ito, tapos Alex Advincula, Michael Duwabit, at Lani Mercado. Ayun. Yan po. Ayun. Yun po yung lumalabas sa social media. Again, binibigyan natin ng disclaimer na hindi po natin sinasabi na ito'y kumpirmado, bagamat wala din po silang confirmation sa ukol sa bagay na yan. Pero yung mga yan, hindi pa at wala pa sa politika, ay talaga namang mayayaman na sa politika. Mayayamang pamilya talaga yung mga yan. Titingnan na lang dyan kung, halimbawa, dating negosyante ka. Ang iyong asset ay 100 million. Yan, oo. Tapos, nung naging congressman ka, naging 20 billion. Bumagsak? Lugi. Hindi, 100 million. Tapos, biglang naging congressman, naging 20 billion, 200 billion. Ayun ang kapansin-pansin. Baka tumama sa loterya yun. Kasi, paano mangyayari yun na nung ikaw yung nagnenegosyo, mas maliit ang asset mo. Nung naging politiko ka, ay lalong lumaki, di ba? Yan, Ibig sabihin, nagnegosyo ka habang... dapat din dinadivest yan Dinadivest. Sabihin ko, ikaw yung nasa negosyo, kaya ito, mga nabanggit ito, malamang, nag-divest ito ng kanilang ng kanilang business. Kaya ipinag-utos na po ng Pangulo, lifestyle check na natin. Para magkaalaman na kung sino mga sangkot dyan sa anomalya na yan, lalo na yung sa flood control. So, matutukoy kung sino talagang lehitimong mayaman at sino ang nagpayaman. Kasi pa pwedeng, ito yung kung tawagin unexplained wealth. Ganon? Unexplained. Paano? Hindi may paliwanag na yaman. Hindi mo maipapaliwanag yan. Hindi, may kontra ako dyan. Ano yan? Unexplained poverty. Hindi may paliwanag na hirap. Halaga naman. Maaari daw hong extend ang lifestyle check sa iba pang ahensya. Ibig sabihin, wala siyang limitasyon kung kanino. Kaya lang problema dito, Jen, pagka ang Pangulo ang nag-utos ng lifestyle check, hindi mo masasakop dito ang mga mamabatas merong sarili. Power, executive lang ito. Executive. So therefore, ang makasakop po nito, yung mga secretary, cabinet secretary, undersecretary, yung mga sa DPWH, basta nasa gobyerno ka. Ngayon ata, sa mga cabinet secretary, kung yung nagkakamali, ang pinakamayaman, Ralph Recto. Finance. Yan, bagamat yan, noon pa man talaga mayaman na tsaka talaga. malaki sweldo nung At tapos napangasawa mo pa yung Vilma Santos, hindi mayaman na rin yan. May anak ka pang laki. Di ba? Tapos may ampun ka na dyan sa Barjaga. Yun yan, di ba? Pakinggan nga natin. Sabi ng Pangulo. May paliwanag si Attorney Claire. Siya ang nagpaliwanag nitong lifestyle check. Paano bang gagawin ito, Yusek? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways, pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President
getting there? Mangyayari po kaya to? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Yun. Yun ba yung parang hindi ata lifestyle check yung pinapaksa nila, usapan nila. Lifestyle check ito. Lifestyle check ba yung binabagit niya? Oo, uunahin yung DPWH officials. Aha. Oo. Nako. Hindi, ang atin hong magiging Vox Populi, may kinalaman dyan. Ang atin hong tanong, ganito, may kahihinatnan kaya ang gagawing lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan? Ayun. So, DPWH official, hanggang sa matapos daw ang termino, tuloy-tuloy. Oo. Ayun. Pero iba nga yung dating sa kanila nito dyan eh. Aha. Nag-viral yan eh. Ganon? Yung sinabi ng Pangulo na hindi ako bababa sa pwesto hanggang hindi natin nasosolusyonan ng flood control project. Doon yan ang guluhan. Ang sabi nila, nako yan, ayaw na bumaba. Hindi ako mababa sa pwesto hanggat hindi natatapos ang termino. Ay, nako. Kung ang sagot niyo po ay, opo, may kahinatnan po yan, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay, parang wala. Marami nang gumawa niyan dati. B, wala pong mangyayari dyan.